Magandang araw mga karelasyon. Alam niyo ba, isa sa mga katanungan na madalas iniisip ng mga kababaihan, paano ko kaya magagawa na mag-alala, maligalig o mabahala ang lalaki sa kakaisip sa akin? Yung tipong kahit busy ang lalaki, sa isip at puso niya, sa iyo umiikot ito. Ito ay tungkol sa psychology ng attraction at kung paano gumagana ang isip ng lalaki kapag siya ay nahuhumaling sa isang babae. Kaya ngayong araw, ating aalamin ang mga powerful technique na kapag ginawa mo ng tama, tiyak na mababalisa ang lalaki sa kakaisip sa iyo. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, huwag ka laging available. Siguro madalas nyo itong napapanood dito sa mga videos ko. Pero hindi ito pwedeng mawala kapag sa usaping ganito. Ika nga, scarcity creates value. Kapag palagi kang available, madali kang kausapin, laging ready sumagot at pumunta sa kanya, nawawala ang thrill. Ang lalaki, natural na hunter yan. Gusto niya ng challenge. Gusto niya ng effort. Kung gusto mong mabalisa siya, kakaisip sa iyo, minsan, kailangan mong iparamdam na busy ka rin. Ipakita mo na may ginagawa ka, may pinagkakaabalahan ka, may trabaho ka, may hobbies ka, may social life ka. Kapag hindi ka agad sumasagot sa tawag niya o minsan delayed ang reply mo, magsisimula siyang mag-isip, nasaan kaya siya? Bakit ayaw niyang sumagot? Baka may iba na siyang kasama. Dito nagsisimula ang matinding curiosity. At kapag curious ang lalaki, sigurado na iisip-isipin ka niyan. Number two, gawing bitin ang usapan. Mga karelasyon, isa sa pinakamabisang technique ay ang bitin technique. As in literal na bitinin mo siya sa usapan ninyo. Halimbawa, magka-chat kayo, masaya ang usapan, and then bigla mong sasabihin, "Kuwento ko na lang sa'yo bukas kasi may emergency akong gagawin." So, ano ang mangyayari? Mabibitin siya. Ang utak ng lalaki, kapag may kulang, gusto niyang punuan iyon. Kapag naiwan siyang nakabitin, maghihintay siya ng continuation. Mag-aabang siya ng mensahe at iisipin niya kung ano ang ibig mong sabihin o gusto mong sabihin. Ito ang sikreto ng mga babaeng laging fresh sa isipan ng lalaki. Hindi nila ibinibigay, ibinubuhos lahat sa isang upuan, sa isang pag-uusap. May mystery, may anticipation. Iyon ang magtutulak sa lalaki para literal na iisip-isipin ka. Number three, bigyan siya ng maliliit na hints of affection. Hindi mo kailangang ibigay lahat ng lambing agad-agad. Ang mas nakakabaliw sa lalaki ay yung konting sulyap, konting kilig, konting pahaging ng sweetness. Halimbawa, bigyan mo siya ng simpleng papuri, compliment na hindi niya inaasahan. O magpadala ka ng larawan ng ginagawa mo na cute o nakaka-curious. O kaya isang simpleng linya na naaalala mo siya kanina. Pagkatapos nun, huwag mong sundan agad-agad. Hayaan mo siya ang maghabol at magtanong. Sa ganyang pamamaraan, mag-o-overthink siya kung ano ang ibig mong sabihin at doon ka papasok sa kanyang isipan. Hindi na siya mapakali. Bakit ganon? Yung mga mensahe na
sinesend mo sa kanya. Number 4, panatilihin ang mystery. Ang lalaki ay natural na naa-attract sa misteryo. Talagang kapag curious ang isang lalaki, ito ang nagbibigay sa kanya ng drive para alamin ang mga iyon. Kung lahat ng bagay tungkol sa'yo ay nakahain na sa mesa sa harap niya, wala na, game over na, nawala na yung thrill. Kaya kahit sa relasyon, mag-iwan ka ng parte ng sarili mo na hindi agad-agad niya nakukuha or nalalaman. Hayaan mo siya ng mag-e-effort at magtsatsaga siya. Sa psychology, the more he invests time and effort, the more attached he becomes. Kapag hindi ka open book, mas lalo siyang mababalisa kasi gusto niyang alamin ang mga bagay na iyon sa iyo. Number 5, gamitin ang social proof. Mga karelasyon, ito ang technique na siguradong nag-trigger sa lalaki. Kapag nakikita niyang marami ring tao ang humahanga sa iyo, ito yung nakikita niya sa social media na masaya ka kasama ang mga kaibigan mo, yung may mga achievements ka, may mga taong sumusuporta sa iyo. Biglang may isip niya, wow, marami rin palang nakaka-appreciate sa babae na ito. At doon, nagsisimula siyang kabahan na baka mawala ka or baka may ibang lalaki na nakakakuha sa atensyon mo. Kapag nararamdaman ng lalaki na ikaw ay valuable, hindi lang sa kanya, kundi sa iba, mas lalo siyang mahuhulog at kakapit sa'yo. Number 6, magdala ng emotions sa conversations. Ladies, tandaan ito. Men don't fall in love with boring conversations. They fall in love with how you make them feel. Kaya kung gusto mong mabalisa siya, kakaisip sa iyo, gawin mong interesting ang pag-uusap ninyo. Hindi yung paulit-ulit na, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Yung para bang paulit-ulit lang yung mga sinasabi mo. Pwede kang magtanong ng mas malalim na mga bagay. Halimbawa na lang, anong mga bagay ang mga pinapangarap mo na hindi mo pa natutupad? O kaya yung mga mapapaisip ang lalaki. Halimbawa ulit, kung bibigyan ka ng chance umikot sa buong mundo, anong mga bansa ang uunahin mong pupuntahan at bakit? Kapag napapaisip ang lalaki, automatic na konektado ang emotions niya sa iyo. Tandaan, kapag ang lalaki ay emotionally invested, tiyak na hindi ka mawawala sa isip niya. Kaya ladies, gawin mong interesting ang mga katanungan mo para lagi siyang naghahangad ulit na makausap at makita ka. Number 7, ipakita ang independent side mo. Ang isang malaking turn on ay kapag nakikita niyang kaya mong mabuhay kahit wala siya. Ipakita mong kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa, kaya mong magdesisyon, kaya mong alagaan ang sarili mo. Kapag nakita ng lalaki na ikaw ay isang independent woman, mas lalo siyang hahanga at minsan nagiging threat din ito kasi alam niya na hindi lang siya yung tanging lalaki na humahanga sa iyo. Kaya dito, mapapaisip siya, iisipin niya kung paano siya mapapalapit, kung anong diskarte ang gawin niya para pumasok sa mundo mo. So, ladies, piliin ninyong gamitin ang techniques na ito with love, respect, at tamang intention. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.